Sige lang sa'yo, i-edit lang diha. Ako Pareho na na ko. nasend, man na, nasend. O, na-send na nimo? Yes. Kaya magsugod na Ito lang yung ko. recipient, mga sa'yo. Last minute na kita nag-send. Okay. 10 o'clock man ilang buwan. Pero kasi mag-edit-edit. So, ako balito ng question ha. So, itong sa Old Testament survey ba, kanang Here, here. Stop eating. So, atin na-recap mo na yun itong Old Testament survey na yung pag-start talaga natin ba? Nandyan ka ba? Yung pinakambisa, Yung, hindi ko maalala. Wala yan. Andun, ewan. So, Wala i-recap yata. ko lang Wala. ha. So, i-recap ko lang dito. So, yung Old Testament surveys, ito yung walking through the Bible from Genesis to the last book of Genesis. So, Genesis to Malakay. Mm. And then, sa New Testament naman, walk through the Bible again, so from Matthew to Revelation. So walk through the Bible means every books, merong mga significant, merong mga narrative story na kailangan din nating matutunan ano talaga yung original na story na para maintindihan natin yung totoong history ng Bible. Because as we learn, Bible is inspired. It is the original author is from the Lord, but it was written by different people, chosen people. So prophets, merong prophets, merong kings, merong apostle, merong shepherds, so merong doktor. So dito yung Torah, that means Hebrew word kasi yung original context sa Old Testament is Hebrew. So in English translation, it is called law. In other words, is instructions. So it means yung Torah 5 Pentateuchs, yung from Genesis, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So yung 5 na books was written by Moses. So si Moses ang nagsumulat niyan para maintindihan natin na sino yung gumawa ng sanlibutan, yung Tagalog ng universe, saka earth, sanlibutan. So kaya matuldukan na yung mga theory, yung mga science theory, yung Charles Darwin, yung theory of man, yung evolution of man, saka yung Big Bang theory, yung paano ginawa yung mundo. So yung mga science, yung mga theory. But the Bible is the final authority na kung wala si Moses, di talaga natin malalaman na yung original talaga ng creation is start from God. Kaya yung Genesis said, in the beginning, God created. So, recap lang ito. So, 5 parts of the book. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kaya alam kong sequence na saan mahanap yung mga Bible verse, yung mga story. Kasi sequence ito, hindi talaga ito interchange. So, sequence. So, yung Genesis means creation, Exodus this means exile from slavery, Leviticus yung mga law, Numbers yung mga numbers ng mga yung mga tawag doon yung tribes, then Deuteronomy, assignment, pero we'll go through on it. So creation, say Genesis, so creation, then Exodus, deliverance, from Egypt, establishment of covenant. So ito yung deliverance, exile from, as I said, Leviticus, law of worship, Numbers, wilderness and wanderings. Yung mga doon sila sa 40 years and 40 years sa desierto. Then Deuteronomy, ito yung law to new generations with special emphasis to those entering the land. Ito rin yung mga new generations na nakapasok dun sa promised land, which is ang known natin dito sa story si
Joshua, no? Joshua. So here, no, so Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, ito yung 5 books na tinawag na Pentateuch. So law. So dito natin nalaman na paano nang nagsimula yung pag-reveal ng Panginoon sa tao. Kasi hindi talaga maintindihan natin kung unless someone from above, no? Then introduce himself that he is the creator. No? So ito, Genesis, the book of the beginning. Ito, no? Genesis chapter 1. So, recap na lang. So, Genesis chapter 1 to 11, ito rin nangyari sa chapter 1 to 11. So, as I said, no, sequence ito, hindi talaga mag-interchange. So, events predominant, anong events na nangyari sa whole, kalawakan. So, creation, fall, flood, Tower of Babel. So, hindi pa nag-mention ng tao dito. So, ito yung mga events na nangyari. Creation sa verse 1, fall sa chapter 3, flood sa chapter 6, and then Tower of Babel sa chapter 11. So, hindi ka mawala sa story kasi sequence na. And then, race as a whole, then over 2,000 years. So, estimate time na na nangyari ito from Genesis chapter 1 to 11 is over 2,000 years. No? So, here, Genesis chapter 12 to 50, ito rin nangyari, no? Predominant. So, dito na, God choose people, no? To understand na kung sino siya. Kailangan pumili siya ng tao para yung words niya galing sa kanya, ipasa niya dun sa mga tao na pinili niya. So, Abraham is the first, the Bible called him as a father of all faith. Kasi sa lahat ng mga tao, no, na pag after sa flood, siya lang yung may faith kay Panginoon, sa Diyos natin. So si Abraham, down to yung anak niya, sa Isaac, then anak ni Isaac, si Jacob, then anak ni Jacob, then down to Joseph. So ito yung mga descendant ni Abraham, down to the Messiah. So dito nagsimula yung Jewish, no? The chosen people. So they are the family of Abraham. Then yung span nila from Abraham to Joseph is 250 years. So kasi 'di ba dito natin from flood yung ages ng lifespan ng mga tao umaabot ng mga 900 years. So yung average nila. But after that flood, binaba ng Panginoon. So yung lifespan na lang is 100, no? If it is more than 100, that is grace period. Pero ngayon, according sa World Health Organization, yung lifespan sa tao ngayon, ang lalaki is 65, yung babae is 75. Ang lifespan sa tao. Transgender. Sige, biing si Timon mo. Sige, may nakuha na nga. Di ka dawa. Lifespan sa babae mas taas. Mas taas. Dili rin Mas taas. na mabase mo sa kuan, ginapod sunungan. Gani, no? Pag makaroon ng Tingnan kuha ka, tada kong donggan. Oo. Kinabuhi. So, una na siya. Mga kuwan. Okay. So, manang tanay, no? Ano siya, hindi siya chapter 1. Para pas-pas, ta? O, mga na siya, ako lang di kuwan. Ate, i-recap ko lang ito para maintindihan natin ito. No? So, day 1, so unformed, no? So, day 1, gumawa ng light. Yung Panginoon natin, no? Light. Sa day 2, water and sky divided. So, ito yung nakita sa earth, no? Unformed. So, wala pang light, wala pa talaga lahat. So, ito. And then, sabi niya ng Panginoon, let there be light, and there was light. Then, on day 2, lagyan na niya tubig, at saka yung sky. It was, mayroon ng division, no? It was divided. Mayroon ng sky, at saka mayroong land. Water. And then, meron din dry land, no? And vegetation. Yung mga trees, yung mga prutas, yung mga kahoy. So then, unfilled, no? So, meron ng lights. So,
Anong source ng light? So, yung source ng light is sun, moons, and stars. No? And then day 5, so anong ilagay natin sa water? No? Fish. Sa sky, birds. No? To fill water and sky. So, day 6, land and animals, and the last is man. So, ito na, no? Pero, nakikita natin sa Genesis chapter 1, verse 27, sabi nga dito, let create man in our own image. So, yung pinakalas is yung tao. So, ginawa ng Panginoon yung tao as his own image. Yung image dyan, maraming mga tao doon, yung mga arguments ba? Anong image? Anong ibig sabihin ng image? Yung mukha ng Panginoon. Yung image dyan is yung character ng Panginoon. So yung character ng Panginoon is love. No, yung anong nature niya, yung anong tawag doon? Character niya, no? Is love, is tawag doon yung all kinds of yung tawag doon yung All kinds of animal. Identity. Oo. Character, traits. Hindi yung Mga traits sa Ginoo. kalimutan. Hindi kayo tatatalaan. Yung ano ba? Value? Yung mga values niya. Hindi sa balik. Basta yung character niya, no? Yung character ng Panginoon is love, no? Center niya is yung love. So, pero meron pa nasa ano ko lang, traits, nasa Dulo ng dila mo. so, dulo ng dila ko. So, why are there two separate accounts of creation? So, bakit mayroong two separate of accounts? Kasi para malaman natin, maintindihan natin yung ginawa ng Panginoon. So, the heaven and the earth as created in 6 days. So, creation of the man and the woman, no time element mentioned. So, yung paggawa ng tao is just no time element mentioned. So, man in his cosmic settings, man as a central God's purpose. So, yung kabuuan ng pagkatao natin, no, is meron palang purpose ng Panginoon natin, no? So, yung focus niya is sa tao, hindi yung ginawa niya. Siya ang ginawa lang niya ang yung mga vegetation, animals, skies, yung birds para sa tao, no? Para sa atin. No? So, kasi may paano siya. So, the ultimate purpose, the chief ultimate purpose why God created us is why? Because why? To glorify the Lord. So sabi ni King Solomon, no? Life is meaningless. It's all vanity daw, no? We're just like chasing the wind, no? Na yung buhay daw natin is walang kahulugan, no? But at the end of the story, sa Ecclesiastes sa ni King Solomon, he found out kasi ginawa niya noon sinulat siya yung chapter 1, chapter 2, chapter 3. Diba sabi niya na a time to laugh, a time to sad, a time to mourn, a time to be happy, no? Merong mga time, hindi lahat sa buhay natin always na masaya tayo. Meron ding time na lonely tayo, no? Sad tayo, ha? Kasi yan ang buhay ng tao. Pero sabi ni Solomon at the end of his life as a king, sabi niya, ito talaga ginawa ni Lord para yung mga ginawa natin ng mga kamalian, no? Na-remember niya, na-recall niya paano siya how did God protected him, no? How did God preserve him as a servant, as a chosen people, kasi he was among all kings, no? Maraming mga king doon na panahon ni King Solomon. Pero si King Solomon, it was by he is chosen by God. Sabi niya, the ultimate purpose why God created Solomon, because why? He wants to glorify the Lord. So this means is we need to
worship the Lord in spirit and in truth. They don't need a big building. So, imagine, no, sa panahon pa yan, sa Old Testament, hindi siya, sabi ng Panginoon, worship me in spirit and in truth. You don't need to build a big mansion, no, a building or a big cathedral, because God is everywhere. No? Hindi mag-pray ka diyan. Kung nasa ano ka, nasa daan ka o nasa sasakyan ka, kailangan bang pupunta ka ng simbahan para mag-pray lang doon? No? God, kaya yung characteristic ni Lord, yung sabi niya doon, one of his characteristic as attributes pala, attributes. Yung attributes, yung word na attributes ng Panginoon is what? First is omniscient, he's all-knowing, omnipotent, it means all-powerful. No, omnipresence is everywhere. Wala yan sa tao, pero nasa Panginoon yan. Then, God is immutable. Means never change. God never change. He is the present, He is the past, the present, and the future. So, yun ang pag-intindi ni King Solomon. Na kaya ginawa siya para kasi king siya, para ipasa niya sa mga tao din niya, sa mga Jews. So, dito naka-detail talaga. So, in creation dito natin nalalaman na from the very beginning, from the very beginning, yung center, yung focus ng Panginoon is sa tao lang talaga. Kaso lang, yung tao lang gumawa ng religion. Walang from, if you studied the one, as we learn today, no, walang sinabi ng Panginoon na I will build a big church, no, then that church, the only church that you can go is this church, saving by grace. Wala nga. Sabi ni Panginoon, Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sino ang gumawa ng religion? Is tao lang. No? Yung tao, and they recruit more people. That's why yung Pharisees, sabi ng Panginoon, you are, ang tawag ng Panginoon sa kanila, yung mga, di ba, Pharisees, teachers of the law? Teachers of the law yan eh. So, yung sabi ni Apostle Paul, kasi Apostle Paul is a Pharisees. And then, kaya he condemned himself, sabi niya, the way he look at Pharisees is like, parang holy. Because why? Yung mga yung mga sutanan nila, talagang they are dressed up well, no? Walang mga mancha-mancha, walang mga ganun, no? At saka yung meron pang mga gold dito para dadaan sila sa mga tao, yung mga tao na grabe, mga holy talaga sila. Grabe, hanggang ngayon. Amazed, Judy. Oo, miss lang, parang respetado sila ba? Pero nung si Jesus Christ, when Jesus Christ rebuked them, na-insulto sila. Sabi ng Panginoon, you are vipers. No? You are vipers. Based mo si Jesus Christ, you are vipers. No? Kung sa Bisaya pa, nagsimbar mo pero ang inyong kasing-kasing. Hugaw pa sa patay nga, so to pag-describe, mas grabe gusto kay Jesus Christ. Mga buang-buang mo. That's Jesus Christ's words. You are fullness. Kaya ginisipan nila ang mga tao, kaya mas daghan, sorry ate ha, It's okay. mas marami yung mga tao. Naintindihan ko, Pastor. Pag nakalitik na ako, makalitik na ako ng Bisaya, dito na ate ba? It's okay. Litok na yung... Ano yun? Kasabot man. Naintindihan. Ako, ayun, So, naintindihan ko, Pastor. di ba, sabi ni Jesus Christ, no, nung nag-preach na siya, at saka di-rebuke the Pharisees, yung sinabihan ng Pharisees na maganda kayong tignan, pero sa loob is they are rotten. Ugaw pa sa Ugaw. Yeah, bulok. So, yun, no, kaya yung tinignan talaga ni Jesus Christ is heart. So, center of man as the crowning act of God's creation. So, dito, creation complete. So, creation complete, heavens and earth, in chapter 1 to 3, man's created form from the dust, 4, 9, 3, and rivers given names 9 to 14.
So, no, ito yung ano, no, mapa, geographically, map sa Israel. Ito yung Middle East, no? Middle East. Then, ito yung Israel, then they're surrounded by Arab countries, no? Ito yung Syria, ito yung Saudi Arabia, ito yung Egypt, no? Ito yung Oman. Marami, no? They are surrounded by Arab Emirates. Arab people. Arab people. Then, sabi ng Revelation, no? Merong tawag doon na yung yung Gog and Magog, no? Merong on the last part sa Revelation na wala nang mga baril, wala nang mga tangki. Kasi yung sabi dito yung blood daw makikita sa Bible, they are full of blood na 6 feet yung sa liig ng kabayo. May mugba? Oh. Because of what? Like Because of blood. because of war ba? Yung war na is babalik yung nakaraan, yung full-blooded war. Kaya yung mga Jews, doon na sila. Every tongue will confess, every knee shall bow, and then they will confess the Lord help us. Doon na papasok Jesus Christ, yung second coming niya. So, yung tapos ng Great Tribulation. Pero, dadaan tayo dyan. I-recap ko lang, no? Para, then ito, no? And the Lord God commanded the man, saying, from any tree of the garden you may eat, from freely, ito yung yung tree. Tree of life. The tree of life, no? So, and then, man in need of helper, not good to be alone. So, ginawa niya si Eve, no? As a partner ni Adam. Did great woman created form from ribs. So, ginawa siya galing sa ribs, no? Galing sa ribs ni Adam. So, when the woman saw that the tree was good for food and was delight, the eyes that the tree was desirable and make one wise, she took from it and food and eat. And she gave also her husband with her and he eat. So, no? Recap na mo naman tani, di ba? So here, dito na tayo sa Genesis chapter manatan. Chapter 6 naman ta. Genesis chapter 6. Ito na, no? Okay, ito na. Yeah. So Genesis, make yourself an ark. So after sa flood, before sa flood, ito na, no? Yung curse from Adam and Eve. So, yung first murder, yung magkapatid, nag-away at pinatay na yung sarili niyang kapatid. Hanggang dumami yung mga tao. So, yung dumami yung mga tao, kaya yung sin talaga is, yung separation natin from the holiness and from the righteousness, no, of God. Lahat tayo. Kahit sabihin mo pa nga, i-compare mo yung sarili mo sa iba, yung mga criminal na nasa prison, no? Nasa presuhan at saka sa iyo. Sa judgment ng tao, may law tayo. Nga nakasalay, merong itong nagawa na malaking kasalanan. Nang rape siya or he murdered it, no? Ikaw wala kang ginawa na kasalanan, malaking kasalanan. But in the eyes of God, all of us, we are what? We are sinners. We are guilty of sin. So, maraming mga murderers, maraming mga convict, ex-convict na nagiging Christian at not only a Christian but they serve the Lord. When they receive from the prison, nabago ang lahat ng buhay nila. So, sinong mawa nun kung walang Panginoon? So, it is indeed truly na yung Word of God is what? The truth will set us free. Anong ibig sabihin yan? Free from the bondage of sin. So, from the bondage of sin, because of the love of God reflects, no, on His Word, and when we obey, no, we have humility, then we ask again the Holy Spirit, yung Holy Spirit yung convict sa atin na you are sealed with the Holy Spirit. You have to say what? You have to confess that you are a sinner, and then allow the Holy Spirit comes to you, and Jesus also will leave you forever. Kaya merong transformation. Hindi natin magawa yan.
hindi natin magawa yan pag walang Holy Spirit, pag walang Panginoon. Kung tayo lang, every New Year, mayroon tayong New Year resolution, no? After 1 month, mag-stick ka sa New Year resolution mo. Pero, in the long run, no? Months, mahirap. But, kaya nga sabi ni Apostle Paul, no? Hindi niya magawa lahat yung transformation niya. Kasi, ano siya dogmatic siya Kanang, yung personality niya is strong personality niya. So hindi talaga siya tatanggap sa katotohanan kung hindi niya nakita yung Panginoon doon sa Damascus. Kasi sabi ng Panginoon, why are you forsaken me? Sabi niya, why are you forsaken me? Sabi niya, who are you? Sabi niya, I am the God. I am Jesus. No? So doon encounter niya si Jesus Christ, he humbled himself. No? He forget the past. Kung ano yun. Di ba mas criminal yun Mas maraming napatay si Apostle Paul. No? Marami siya napatay kasi he's a leader he's a persecutor Lahat ng mga follower ni Jesus Christ, pinatay talaga niya, literally. Patayin niya. Kaya yung mga believers noon sa book of Acts, they scattered, no? But they scattered, but hindi sila walang ginawa lang, tago. Hindi. They scattered and they continue preaching. And that's the work of the Holy Spirit. When the Holy Spirit works, you cannot stop it. Even Satan, you cannot stop it. Until the ends, no? Until the ends, they reach out. Sabi na Acts 1:8, from Judea, Samaria, no? From Jerusalem, Samaria, and Judea, Samaria, and Jerusalem, until the ends of the earth. No? Basta, na ko na yung ano. Basta nasa Acts 1:8, no? Acts 1:8, once you receive the power of the Holy Spirit, no? You will have what? You will have passion and boldness to speak the word of God. So ito yung nangyari. So make yourself an ark. Sasabi ng detail yung sinabi ng Panginoon. The ark with rooms shall cover and inside out with each. So yung sabi dito is ark, same word used for the ark into which the baby Moses was placed. So yung ano mo yung ano ba, yung Basin? ano ba? Katong palutaw si Moses ba? Itong baby pa siya. Yun nato sa pag-astorya, no? Kini yung art, dako-dako lang na siya art. So, mo na siya ang kwan, illustration, no? Yung sa art, no? So, specific. So, this is how you shall make it. Yung length niya, so 300 cubits. So, 300 yung length niya, 300 cubits. Kung saan ang niya, yung length niya. Engineer. Cubits. Then 50, yung width niya is 50 cubits. At saka yung height niya is 30 cubits. So, specific. God is a God of organized God. So, malaki talaga ito. No? Then Noah 3 sons. Sino yung mga anak niya? No? Si Japheth, si Shem, at saka si Ham. Hansa? Ham. So, promise to destroy the earth with the flood. So, ito na, no? So, kinausap ni Moses, kinausap si Moses sa Panginoon, si Noah sa Panginoon, na I will destroy, I will wipe all human race with flood. Then, command to take food. No? So, kaya, ginawa niya yung anong utos ng Panginoon. Noah and family entered the ark in chapter 7, no? So, in the flood of the earth, dito na nagsimula, chapter 7 to 11, no? Verse 7 to 13, the Lord shuts the door and it rains 40 days and 40 nights. Di ba, yung yung preaching ko, when the rain start, sino yung namatay? When God started rain, sino yung namatay? Starting right? No. Sino yung pinaserve ng Panginoon? Hanggang, hindi siya mamatay hanggang hindi uulan. Sino? Si Metusela.
no? So Methuselah 969 years old. Nasa ano, Genesis chapter 5 verse Kaunsa gali siya ni Noah? Lolo? lolo niya. Oo, lolo. So si Methuselah yung anak niya si Enoch. Si Enoch yung Lolo ni Noah. lolo ni Noah. So, lulo pa na. Si Enoch, Lulo. papa ni Methuselah. Si Enoch. Si Enoch. Then, sabi niya na hindi siya mamatay until yung papatak yung ulan. So, then waters increase until the mountains are covered. Yung mga mountains, so kita mo yung highest peak, yung Mount Everest, lahat natabunan yan. No? Then, for 150 days, waters prevail. Imagine, 150 days, wala nang ano, kahit Olympian ka pa. No? Only waters. Then, God remembers Noah. Ito talaga yung ano, yung grace ng Panginoon natin ba? Hindi talaga, hindi natin ano ba, hindi natin ma-fathom ba, hindi natin ma-explain, hindi natin maaabot ano, yung ano niya, yung grace niya sa tao, no? Kahit anong ginawa sa tao, pipili pa lang siya. Kahit anong ano niya, kukuha pa rin siya nga, meron pang tao dito na ano, righteous. Kahit hindi righteous, pero tatawagin niya righteous kasi may tiwala sa kanya. So, kaya alam mo yung Sodom and Gomorrah, no? Sinong, 'di ba sabi ni Moses, sabi ni si Moses, si Abraham. Moses ba yun? Abraham. No, na nandun si Lot, So, no? Yung ano niya, yung pamangkin niya, ay no? pamangkin. O pamangkin niya na paano i-wipe out mo pa rin kahit 50, sabi 50, nagsimula sila sa 50. I-wipe out mo pa rin yung yung ano, yung Sodom and Gomorrah. Malaking city yun eh. Hindi. Kasi alam ni Abraham eh, na isa lang tao dun yung righteous, si Lot lang eh. Kahit 30, sabi ng Panginoon, hindi. Kahit 20, Panginoon, hindi. Kahit 10 lang, Panginoon, hindi. Imagine ka, sinubukan yung grace ng Panginoon niya, Panginoon, no? Kahit isa, Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi. Pero, anong nangyari? Pinalayas, God sent angel, kasi God was decided to wipe out Sodom and Gomorrah. The same angel, di ba? Sabi niya, the same angel na palayasin sila doon sa city. So, anong ginawa? Yung asawa niya, sabi ng angel, huwag kayong lumingon. No? Forget those wicked people. Kahit anong nandun yung mga gamit niyo, kalimutan mo na. Tsaka run for your life. Because God decided to judge, destroy. No? So, Sodom and Gomorrah. So, ito pa rin, God remembers Noah. So, 150 waters away, chapter 8, waters decrease until the mountain become visible. So, wala na makikita, kahit na kahit yung pinakataas na tuktok sa mundo. So, and at the end, 40 days, Noah opens the window. So, after 40 days, and 40 nights, buksan niya yung window. And then, Noah's 3 sons covenant with Noah. So, then covenant with Noah, promised to destroy the earth with a flood, command to take food. Noah's and family enter the ark, flood of the earth. Noah and family come out of the ark. Ito makita sa chapter 8, verse 14, command not to eat blood. So ito yung sabi ng Panginoon nga, you cannot eat blood. So, hindi nga na yan. Hindi sila bawal, no? Yung may restriction yung Panginoon. Blood, kasi blood is yung sa
justification sa mga Saan ang klase ng blood sa animals? right. Ano yung basis siguro sa mga Muslim, Wow. no? Oo. No, kanang di sila kung kaya nakulo sa Bible. Ako sa Manila Bible, Um, nahaya. Kini intended muna sa sa Noah. Puro punta tayo sa sa Leviticus, maraming mga bawal doon. Bawal. Bawal. Marami pa. So, dito lang muna. Yan, pagkaon ng baboy, naapod na. Dapat. Nasa Bukod sa- Bible. So, covenant with, command not to eat blood. Kasi yung blood is that is, ang tawag doon yung di considered as sin. So, and then covenant with Noah, promised not to destroy the earth with a flood. So, according sa Bible, sabi ng Panginoon na hindi na niya Ay, sorry. yung covenant niya is hindi na niya i-judge yung destroy yung earth with flood. Pero in the second coming, ano tawag sa Revelation? He will come again unto what? To destroy again the earth with hindi na flood but with fire. Fire. Yun. Ito yung last judgment. Ito yung worst na. Isugda So, na sa Los Angeles. Yeah. Noah, 3 sons, 9:18. So ito na, Genesis chapter 5, Adam, yung 10 generations. No? Alam mo yung 10 generations, yung chapter 5, no? From Adam, and Eve, pasahin ba? Family of Adam. Alam mo, di ba? Kang Enoch, Lamech, no? So, and then the last is Noah. No? Sabi ko sa Genesis chapter 5. Methuselah. Alam mo. Enoch. So, yun ang mga generation. Mahalel. No? Canaan. Kenan, no? Mahalel, Jared, Seth. no? Enoch, Seth, no? Ito yung mga 10 generation until Noah, then the last is yung anak ni Noah. The 3 sons. No. So here, Genesis chapter 11, from Noah to 10 generation to Terah. So, Noah, include yung 3 anak niya, at saka yung 3 anak ni Noah, meron ding mga anak, no? Until ito si Terah, no? Isa sa mga anak, apo na ni Noah. And then si Noah, si Terah, merong anak. May 3 siyang anak. Sino anak ni Terah? Abraham. Isa dyan si Abraham. So dito na ang yung story ni Abraham. Okay? So after the flood, ito na, Genesis chapter 11 verse 1 to 2. Now, so dito na malaman na bakit si Terah. Ito yung si Terah, yung apo ni Noah. Isa sa mga anak ni there's siguro ni anak, 3 anak niya, no? Abraham. Na Dili, ni Noah. Noah ba? Si anak ni Noah. Japhet. Japhet, Shem. Shem. And Ham. si Ham, no? So now the whole earth used the same language. So and the same words, it came about as they journeyed east and they found a plain in the land of Shinar and settled there. So isa lang yung language na ginamit nila. So I don't know anong siguro Hebrew. Hebrew. hindi pa yung Hebrew eh. Kasi Latin. basta isa lang yung language yung nila. Yung Karon kay murag speaking magbalik. nila ba? Ya, murag magbalik na ron kay tanan taon nagkaton mag-English. Oo. Ito na. So libutan. Sila tanan, Muna, tanan. muna ka tong one word government, one word Hmm. currency, one language, no? One system sa So they said to one another, come, let us make bricks. Katong Tower of Babel. Burn them thoroughly, and they use brick for stone, and they use tar for mortar. They said, come, let us build for ourselves a city, no? And a tower whose top will reach into heaven, and let us make ourselves a name. Otherwise, we will be scattered abroad over the face of the whole earth. No? So, nung dumami na rin yung tao, pagkatapos ng flood, yung anak ni Noah, dumami na rin. Bumalik na din yung
yung pagka-makasalanan sa tao. Walang Sabi, no? unlimited talaga. Sabi mo, Wala talagang katapusan. Wala katapusan. Hanggang ngayon. Oo. So, imagine they challenge God. They mock God. They challenge God. Sabi niya dito, they used brick, no? And they said, come, let us build for ourselves a city and tower whose top will reach into heaven, and let us make ourselves a name. Imagine, they challenge God. They so proud of themselves na ginawa nila ito sa sa kapangyarihan ng nila, yung ability nila to make buildings, no? They make proud of themselves. So ito, no? Wala na aeroplano sa Wala panahon. na. Isang bulan na. Bro, tao ba Deliver na God. Talagin yung plano para Deliver na materialis. yung tawag, nag-deliver ng Lugar na din materials. ni Albert Einstein eh. Oh, lugar. Right time din Albert. So therefore, its name was called Babel because there the Lord confused the language of the whole earth, and from there the Lord scattered them abroad over the face of the whole earth. So scattered na sila kay niya kay gulansang ihatag ko ang kutsilyo. Kaya ko kagabas ang ihatag sa man. Martilyo. So di na sila magsinabot. No? Ito kita So, abroad. hindi na sila makaintindihan natin. O, tayo abroad daw yan. Oh, kaya pinapa-abroad tayo. Baboy pinakaunang ko Okay, first W. nga. Ito yung first nga airplane na. Oh, multiverse. No? So, tinawag ng Babel kasi sabi dito, because there the Lord confused their language. So, Scattered abroad. and then Babel means confused. No? And then 11:29, 30, and Abraham and Nahor took wives for themselves. The name of Abram pa yung niya, yung unang pangalan niya, yung word niya. Then wife was Sarai, hindi pa Sarah. And the name of Nahor's wife was Milcah. And daughters of Haran, the father of Milcah, and Iscah, and Sarai was barren and she had no child. So hindi sila wala pang anak si Sarai noon. Then the Lord said to Abram, go. Ito yung command ng Panginoon ni Abram. Go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you, and I will make you a great nations. Ito yung covenant ng Panginoon. And I will bless you and make you your name great, and so you shall be a blessing. So, tinupad ni Abraham yung utos ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, I will make you a great nations. Pero paano maging great nation? Yung nation dito is city, is malaking tao. Maraming tao. Nation means country. Pero paano magiging country na wala pa silang anak eh. And that time, Abraham is 80 years old. 80 years old. When God called him to what? To go to the promised land. Sa earth. So, Amazing. and I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. See? Ito yung natin ang tawag dito, i-apply natin sa ano din natin ba, yung faith din natin ba, kasi tayo din itinawag ng Panginoon, the same as what God told to Abraham, I will bless you, those who bless you, and the one who curses you, I will curse. So sabi ng Panginoon, I means is personal na calling, no? Lahat tayo tinawag ng Panginoon. Kasi pagsimula kay Abraham ito eh. So, sabi dito ng Panginoon, imagine I means is personal. Personal. I will bless you. I will make you. So, it means this is authority from the Lord. Sabi ng Panginoon dito, walang ibang Panginoon na mag-bless you, to protect you, no, to preserve you, to bless you, to give you hope, to give you future, no, give you abundant life. Panginoon lang. So, dapat i-declare natin ito. Dapat natin ito, i-apply natin sa life din natin. Kasi yun ang sabi ng Panginoon kay Abraham, hanggang
Tayo, because we are descendants of Abraham. Tayo ang mga descendants ni Abraham. And then, gabi na, from Or, dito yung Saudi, sabi ko dito yung Saudi Arabia, no? Saudi Arabia, no? Yung journey nila, no? Nilakad lang nila ito. Wala pang tura-tura ito, wala pang habal-habal. Tura, no? From Haran, no? Dito sila nag-stop. Syria, Syria. Persian ba? Persia. Iran ba? And then, going to Promised Land. No? So, ito. So, and then, Abraham took Sarai, his wife, and Lot, yung pamangkin niya. No? And they set out for the land of Canaan. And they came to the land of Canaan. Genesis chapter 5. So, kung basahin natin yung story sa chapter 12, yung dinala ni Abraham, yung nephew niya, at saka yung mga servants, at saka yung kunting mga animals, yung mga animals. Diba? So yung mga karniro siguro, mga ano. So kasi mayaman ito siya mayaman ito si Abraham. Yung papa niya si Tera. Mayaman, mga mayayaman sila. Kaya kung totoosin lang ba, kung si Abraham, maganda na yung buhay niya sa Pilipinas, meron na silang negosyo na realty. Ano ba? May No? mga kambing. Sasakyan, no? Pero tinawag sila ng Panginoon pumunta sa Canada eh. Oo. Oo. Nagpakahirap dito Oo, sa napakahirap sa blessing eh. Saka, pero sunod nila, anong sabi ng Panginoon? I will bless you. Meron dito doon, civil engineer siya. Meron akong kilala. No? Engineer siya doon sa Pilipinas. Pero sabi ng Panginoon, go to the land. Go to Canada. Go to Israel, join the fight. Punta ka sa Matrix Factory. No? Magbabad ka doon. Magbabad No? Pero sabi ng Panginoon, I will bless you. No? So, means is they came out from their comfort zone. Ang comfort zone natin is maganda na sana. No? Kung tayo lang piliin. Ayoko na. Lord, kontento na ako dito. Anong tawag? Tagalog? Kontento. Kontento na ako dito. No? Okay na po dito. Okay na ako dito. No? Pero, meron pa palang ibang plano ng Panginoon sa iyo. My No? calling si So Lord. you need to move out from your comfort zone. Saan? Dito sa Toronto. Hi! Toronto. Toronto. Kaya, sabi ng kaya may kilala ko yung si Benjo talaga, maglakad ka sa winter. Aga kang gigising. Aga kang gigising ko. So, ito yung nawa ni Abraham. Nakakatawa ay. Marami na siyang dito. Ano siya ba? Mayaman. Mayaman na siya ba? Stable na siya ba? Very Stable, comfortable ang comfortable na siya ba? Pero ibang plano sa Panginoon. Iba talaga ang plano niya. So, May ako dyan, dagdag. sige, dagdag. Balik lang sa picture. Picture. Kasi, the Lord instructed Abraham na take your wife with you. Go to, diba? Leave everything. Yun lang ang instruction ni Lord. But what did Abraham did? From that, palang instruction, may disobedience na siya. He took his wife and Lot. Kasi si Lot, yung papa ni Lot namatay na. He was orphan. So parang, di ba, usually ganun tayo. Like, meron tayong compassion, especially family. So, from that lesson ba, ang instruction ni Lord kay Abraham, take your wife with you. Go to this land. Yun lang, pero dinala niya si Lot. What happened to Lot? Di ba, nandun siya, if you continue reading ba, yung Sodom and Gomorrah, where doon ang yung descendants ni Lot, yun yung mga, yung... Di ba, sa story nito, alam ko sa story ni Lot, girip siya sa kagulingon niyang mga anak. Yes. Ha? Mm. Girip siya sa kagulingon niyang anak. Ayaw, no?
Mga Duha, babayi. babae. oh. Kailan kita yung Gihubog siya. Kumbaga, Ipahubog siya. Kailan ni kabugyan na? Duha, dalawa, puro babae. Oo. kasi from Sodom and Gomorrah, di ba? Kasi wala na, they hindi were na sila ano, mag-multiply eh. So, So, una-una, nagbuot-buot. so, Ito, sa girape cave. siya. Sa cave lagi, sa cave. Okay. Pero yung mga descendants ba, was the very, ano na po, very root of all evil. Dahil naman, brutal ba? Brutal para sa, mas, kaya yung ano, yung history, repeat. Kung ano, no, kung sila gid start sa mga O mga polygamies, ang ano mga ba? polygamy. If nagyoy, if there is a disobedience sa instruction, nagyod kay fruit na i-reap, di ba? From that alone, if only, siguro ba, kung nag-follow talaga si Abraham sa Instructions. instruction, just like, di ba, from story natin is Adam and Eve, ang instruction was kana very specific, pero they disobey. What happened? All the evil di ba, nag-follow. Then gi-clean na pod from Noah katong give by flood na natanggal na tong mga mga evil things, evil creation. Tapos si Abraham ug si Sarah na sad, nag-disobey na pod, nag-follow na pod si Lot. So if there's any disobedience sa application nato ba, anything that you go against the will of the Lord, Merong consequence. So, Ito, meron tayo. So, as part of siya ba, mura bitaw ka sa mga Pilipino attitude ba nga, ako, nang-invite ko pista sa mo. Nang-invite ko, ikaw ay, invite. fista. Di ba? Ako nag-i-kuan ba, di lang sample para ako, nang-invite ko mo, pista sa mo, ha? Oo, festa. So, nang-invite, this week, ang iyang term, ang disobedient dito, Miss ikaw ang invite. Nang-invite yung daghan, hindi ka lang sa mga Puro na pagkaon. puro pagkaon. Ito lang nagkaon sa Ang tawag sa Manila noon, pana. Oh, pana. Oo. Kasi di ba, siya lang inimbita mo, nag-imbita din siya. Oo. Dumami. Pana, Pana. pinapana, sa pana. Manila. Okay. Ano siya? Consequence. Ito na daw So, sa Pagampo. Bitawag na sa uban tao. Dimension na Dapat tayo tayo. mag-study. So here, and the Lord appeared to Abraham and said, to your descendants, I will give you this land. So, nung dumating na sila, sabi ng Panginoon, to your descendants, I will give you this land. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. Yung altar na is bato. Just karang reminded yung sa covenant ng Panginoon. So, kaya yung covenant ng Panginoon kay Abraham na yung promised land, no, yung lupa is this is all from your descendant. Ito na yung flowing milk and honey. And then sabi niya, di ba binasa natin kanina, I will make you a great nations. Alam mo yung sa story ni Solomon, no? Yung when Solomon reigns for 49 years, he was so great. Kahit anong lakas ng ibang ibang bansa, yung Syria, yung Babylon, yung mga surrounded cities, diba, mga Egyptian, hindi uubra sa lakas ng nation sa country sa Israel. No? From David pala noong una, David hanggang Solomon and so on and so forth. So Israel is powerful country. So literally to your seed. So descendants, yung mga anak ni Abraham, Isaac, Jacob, and the 12 tribes, and then yung mga kings. King David, King Solomon, hanggang si Jesus Christ. So ito yung altar na ginawa niya is stone. Hindi altar lang ngayon na yung di ba sa Old Testament? Ito yung ginawa talaga niya. Stone means they built an altar. They call it altar, pero ito yung reminded ni Abraham na itong land na ito is given by God. Hindi tao. Walang mga titulo-titulo, no? Titulo. Yung papel lang is from the word of God. So ito. And then Lot, yung nephew yung pamangkin ni Abraham,
Eliezer of Damascus. Eliezer is, then behold, the word of the Lord came him, saying, this man will not be your heirs, but one who shall come forth from your own body, he shall be your heir. So, si nephew, si Lot, hindi magkapamana. No? Kasi hindi niya sariling anak. Dugo din sa dugo. No. Hindi niya sariling, kailangan talaga, Bukan lang. kuhan talaga. Because maybe Biological. si Abram by that time nag-isip no. Kasi wala siyang anak no. Correct ka dyan. Dahil So, dyan, Pero sinabi ni Lord, the bigyan Lord, ng sipang pagpapakot. oh then behold the word came to him. Well, kasi nalimot pa niya, ako lang Assignment. assignment na ako. Nalimot ko yung kinsan Damascus. So, sabi na Panginoon is, kanang i-instructed na yung makapamana sa, From your sa, own body. sa, anong tawag doon, yung blessing niya is from his own blood. Yung anak talaga niya. So, kailangan mag-exercise si Abraham. No? Mag-exercise. Basketball. Sila yung Tuwing age. umaga. Sabi? Tuwing umaga. Anong age niya? Mag-exercise, yeah. Para makabuo ng, 90? bata. 100? So, ito, Genesis chapter 15. Pero Yung 90 covenant. siguro ito na time. Mas So, 80 years old na si si Abraham, tinawag siya. 80 years old. So, yung 80 years old is, matanda na yan. Matanda na yan. Yung sa mga edad. Kaya nga, mag-exercise tayo tuwing umaga. Yung sa naman niya. Yung asawa Oh, ko yung sa labi, ah. buwang na po. Yung lifespan nun, yung lifespan ng tao nun. Pero sa description sa ano ba sa Bible ba kay si Sarah was 80 years old ba? Pero gwapa kaayo bihapon. Ano ba siya? Okay, katong sa unang panahon mo. Organic. Mura niya po, mura sa Kung marunong sumikap. animals ba? Hmm. Ang 1 year sa animals, equivalent 10 years. Ano ba? Ako may coaching. Parang uwi ka. Grabe na kayo. Sibutan, bugat mo no. Mukha na oy mukunot. May coaching. Tapos i-cover na pud sa makeup para Bati mabaano rin. kaayo. Pero imo jud siyang basahon. Sarah was very beautiful. So even Abraham was kanang naay fear. So katong mga adto sila sa ubang kingdoms, Ah. diba? Naglie siya nga she's just my sister kay na siya fear nga patyon siya kung moingong asawa kay uy gwapa kayo og ganahan kasi ang asawa ang king, diba? Oh, so gwapa Kasi ni Moses po, si si Abraham, pwede na ipaluhog niya yung asawa sa laing ko. Tingin ka pa din sa para patio. di lang siya patyon. Grabe. Video ka sa unang panahon mo. So here, so he said to him, bring me 3-year-old heifer and a 3-year-old female goat and 3-year-old ram and turtle dove and young pigeon. And then he brought all this to him and cut them in the two and laid each half opposite the other, but he did not cut the birds. Offering yung mga hayop ni unsa ni nga hanap kani kaya mo ha kanding ba Parang hyper. Turtle dove. Dili na siya Ah, kanding. Kung na siya sa magturo Ram. Ram, Mura ka itong nga ba? pick up na. Oh, pick up. so ana orang Kabilang paano yung Murag yung kanding. Wala pamilya na sa kanding. Basta mo na. Ako yung kanding. Kaya mara so matulog. ito yung mga hayop no nga in-offer niya ba then it came about Gasigo. with the sun Nabilay siya kayo. Ayaw ko sa God said danoy. that it was very dark, and behold, there appeared a smoking oven and a flaming torch, which passed between these pieces. And that day, the Lord made a covenant with Abraham. So, yung in-offer na yung mga hayop, biglang umusok. Ito, amo ka lang, ano ba? Fire talaga. Umapoy. No? Oo. Ang torch. Na, meaning, yung in-offer niya, yung Adawan. dawat na-receive, no? Na-receive ng Panginoon. So that is a miracle. Then Lot, nephew Abraham, Eliezer, kasama na Eliezer, limot ko ng Eliezer, Ismael, anak ni, kapatid ni Jacob. Kapatid ni Jacob. Then Isaac, laughter. So promise given, Abraham called to leave his family. Sa Genesis chapter 12, promise of seed, chapter 12, verse 1 to 3.
She's my Then, sister. yung sojourn nila sa Egypt, she is my sister, Mm. katawag niya. No? Then Lot and Abraham, negotiation. Abraham rescued Lot and people to Sodom. Dito natin mabasa, no? Kung man basa siguro kung kuan. Yeah. Kailangan mo chocolate pa sa mabasa ninyo. Morning na diha. Ito yung summary sa 12, no? Wapo na And ano, then, isa-isa. 21, 22. Kung taas na kayo, pumunta sa, kung sa Bible school gini siya, is 1 year gini ang Old Testament survey. Ari, whole semester. So 3 months, 3 months, 4 3 months? months. 3 months, whole sem. So, kung sa Bible, kung doon ka sa Bible school, ito talaga basahin na meron assignment ang mga, wala kami divided mga disciple. semester. So wala sa ta. wala. So, kung may assignments mo natin, Okay. mga, Abayas sa mga, mga guys sa semester. mga students, basahon talaga. Basahon ninyo yung 12 chapter 10. Ano talagang story ito? Mga summary ito eh. Bakit nag-negotiate si Lot at si Abraham? Di ba? Yung sa Sodom and Gomorrah, sinasabi ko kanina na God will condemn. No? He will destroy the city of Sodom and Gomorrah. Kaya si Abraham nag-negotiate sa Panginoon. No? So, maganda ito basahin. Ito, Lot and people Sodom. So, ito, sa chapter 12, dito yung mga story. Story ito eh. 17, 15, ito napatuloy si Abraham o si Ismael. No? Circumcised. Apil dito siya, no? Oh. Detailed kayo sa? No. Patuloy juga. So, para Naagi na sa Bible nga ang mga laki magpatuli gid ha. Mga babae eh. Sa dungga. Muna yung kanang instructed sa Panginoon. Pero kung mga Muslim, di ba natuli? Kaya wala sila, wala sila nani. Wala. Pero kanang sa una, mas ang kanang means circumcised para sa intended na sa mga lalaki na. Laki oh. Lalaki rin yun. Oo. Kasama patuloy sa fight. At di ba sila yung... Hindi, merong bansa na ang babae tinutuli. Napanood ko yun. Totoong buhay. Yeah. Ano tutuliin? Naka-record tayo eh, mamaya na. Hindi, pero napanood ko nga. Yeah, totoong Okay, buhay. Abraham prepares. Abraham prepares. God promised. Assignment na nangyari. God promised that Sarah will give birth to Isaac. So ito yung chapter 18. Sabi ng Panginoon na magkaanak kayo. Yung ano pala, balik sa circumcision, covenant ni Lord. Covenant niya yan. You shall keep between me and you. Ang covenant nila ba? Di ba? Usually, pag mag-vow, mag-promise, if it contains blood, Wow. But compact. blood compact, Mm. mo bianay ko ano, mo sealed sa promise. So, between the promise of Abraham and the Lord mo ng Doon ba? circumcision, no? Blood siya. So malay ko sa limpium sa Every number male, 26 you ano ba? shall be circumcised. Circumcised. Then angel rescue Lot and destroyed Sodom. So John chapter 20, 19, 21, 22, isa over the altar. So basahan na ninyo ha. So muna siya sa summary. Assignment. Picture. So, Picture hindi rin. sa tanda yun, Yeah. Abraham. Isaiah picture rin sa Test. Isaiah. Sige. Bakit Ang ganda ng Genesis. Yeah. Ganda yan. Okay. Basahin ninyo ha. Tanaw ka Kasi yung story niyan eh. Ano natin, okay na? Okay. Yeah. Ano? Thank you. Basahan mo ang Genesis lad, maagian man mo tanan. Okay, babe. Magbasa ko lang Dito, dito. Magbasa ko lang. Challenge. Challenge na. Yeah. Hindi kayo mga Kasama may tag-chocolate. Damo chocolate. Eh, kung di mo basahon tanan. Sige, lagi mo pag chocolate na chocolate. Ang sa kadiha. Sarek ka. Hindi nagkaon na Diyan siya. sa ya. Itrabis. Mo na yung test ni Abraham. Final Hindi mo exam basahon niya. ang tanan. So yung final test niya is ano? Nanganak Is siya. Abraham called the name of the place the Lord will provide. So as it is said to this day, in the mount of the Lord it will be provided. So ito na yung test niya. Sa lahat ng covenant, sa lahat ng promise ng Panginoon sa kanya, seryoso yung Panginoon sa kanya. Ano yung seryoso yung calling ng Panginoon sa kanya eh. Di ba binigyan siya ng anak? Isa lang, sa Isaac. Tapos, anong test ng Panginoon sa kanya? Offer your son. Yung anak. Offer your only son. Imagine offer your only son. Dili ba na anak niya yung kuan? Katong yung sa servant? Dili. Dili sa isa. Kuha Si na. Saki na. Si Sarah ini. Ang anak niya sa servant kato si Ismael.
Okay. Kang Hagar. Hagar. Kay gisugob sa siyang asawa. Kaya wa man siya ng anak. Oo. So, sabi ni Sarai, at dulog na lang sa akong servant, akong meat. Sa meat ni, ano ba? Ano magbot-buot no? Sarah. Bot-buot Imagine. decide ba? Oo. So, inanaan ko sa history sa mga tao kalayan to ba? So, and then, Abraham, so, siya tawag ato is adultery man to siya, di ba? Pero, may consequence sa iyang kuwan ni Abraham. So Abraham called the name of the place that the Lord will provide, as he said to this day, in the Mount of the Lord it will be provided. So, seryoso din siya, no? Alam din ni Abraham na kung ikaw ang nagbigay sa anak ko, no, ng buhay, siyempre, you can do miracles also. So Abraham passed the test. Then sabi ng Panginoon, wag, no? Ayaw. So God prepared lamb, no? So yung offering ni instead sa Isaac, kinuha niya merong lamb doon sa ano, ano ba? Nakahigot. No? So kinuha ni Abraham. At so yun, no? So God, in short, so God, Abraham passed the test. So Abraham, Isaac, so said of the serpent, said of the woman. So from Eve to Abraham, and then Isaac, then Abraham, yung consequence niya, yung anak niya si Ismael. Sabi nila, dito nagsimula yung Muslims, Arab. Sabi nila, ito yung descendants ng mga Arabs, si Ishmael. Hagar. And then, Isaac ng Jacob. Then, Isaac si Esau. So may history ni Esau. Ni Ismael. Atong kuwan ba? Lagi ba sila? Taluham na sila. Anak ni Isaac, si Esau o si Jacob. Si Esau yung si firstborn, ito yung firstborn si Esau. Then si Jacob yung pangalawa. Yung firstborn, ikaw talaga ang makapamana. Sa ano ang So meaning kana si Esau, brother na siya. dili Seed ang of the serpent ko na sila. Hindi ang pasabot ni serpent kasi ito meron silang nagawang kasalanan ba? Consequence ba? Lagi. So si Esau yung yung nag-disguise. Hindi pala. Anong story ito? Si Jacob pala ang nag-disguise na ano ba? Kasi hunter ito eh. Hunter ito. Siya ang hunter ba? So Pamana. pamana. So yung pamana ito, ato lang ang masahon na. Kaya taas na kayo. But I think ang question niya was Ishmael and Isaac. Okay. Ishmael Si was Abraham, the diba? Si Abraham. the son of Disobedient na Hagar. siya. Yan, Ay, yun. the son. Katong gi-offer nga babae, Tama, may anak si Ismael. Diba? Oh, Ismael. So ano na ba? Seed of the serpent siya ba? Si Abraham ta, si Serpent. Si Abraham, So kay Abraham, di ba? Anak niya sa laing babae. Kung dili matawag the serpent si Abraham. Lagi. si Ishmael kay Oh. out of disobedience man na siya na naanak. So, Wala siyang gilahi siya kay gilahi siya. dili man na siya Kaya wala man siya dili man siya anak ni Sarah. anak ni Sarah. Anak siya ni Hagar, which is the servant ni Sarah. So, So kana si Esau, anak ni Isaac, di ba? ano isa? Apo na siya ni Abraham. Apo si Then, Abraham. then, ganun. Si So, Esau ang si first. Jacob ug si Esau, Basa sa kwan. Igsoon. Iyang story. Ginat kayo makahilat ni. Iyang pinadwa. Makahilat na siya oh. Makilat na ng story. Piluwi kini siya. Tuwi kini si Esau. Si Piluwi kini Esau. Esau. Si Esau. Nawa ko kay Esau Queen kasi sila pero first nang nigawas mabait ito si Esau at actually mabait ito siya. Kasi siya yung makapamana talaga sa ari-arian ni ni Isaac. Isaac. okay, Pero- firstborn siya? O firstborn na siya. Okay. So yung birthright, Birthright. yung birthright nasa kanya. Hmm. Pero Pero deceive ni Jacob. Because si Isaac, si yung wife ni Isaac, si Rebecca,
Rebecca. Ang favorite niya, si Jacob. Kay si Jacob is always sa balay. Balay Si lang. Esau is Hunter. hunter. Sige, dito, gi-train outside ba? So, Mm. ano gina siya, kanang more on outside yan trabaho. Si Jacob is like mama's boy ba? Yeah, mama. May sila muluto. Oh, si Esau. Si Isaw. Lutuan niya Si yung Jacob papa. kay palangga man kayo sa dearly kuan sa mother kay very close more youngest pud siya ni ba? So basahin na lang natin ha. Okay, okay. Basahin natin ang story. Next ano So, yan, next Whose topic. seed are you? So saan tayo galing? Na seed? From woman or from the serpent? So birth of twins, Jacob is name. So niya na eh. So na lang po eh. Ha? Itaas sa kaita. So Okay, okay. umanamta ni Abraham. So ang next na topic natin Jacob. si Jacob, no? Yung Okay. Pasadali ang story nilang duha kay more Ah. interesting na. Oo. So basahin na to ang assignment ninyo, basahin na to. Esau Para at makasabot Jacob. ka sa Guys, kay- Magbasa daw tayo guys kay sa next pero nagantag ko ang Oo. knowledge ta ba. Knowledge ba? Di ba yung Parang isaw nagdagdag is question. masarap yan? Iniihaw yan. Oh, Oh, Isaw isaw yan, ba? isaw. Luy kasi si Jacob kaya nagpabungot-bungot o nagpa-asip-asip ra ba? Silang amahan na buta. mm. Hatag Grabe siya. na matapos sa Genesis. Pagkaw. Mas mabibita ng Ay lang pa. Ha? Ay lang pa siya kay katong sa kuan. Mag-ano pa ta? oo. Mag Kaya,